pabalikin natin sa kapayapaan. Papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng tulong natin sa pamahalaan. Sino ba ang tunay na nakikialam sa politika? Kasi may mga taong magsasabi, nagpupumilit na ang Iglesia ni Cristo daw ay nakikisawsaw, nakikialam sa politika. Ano ang katunayan na sinasabi nilang yan? Yung daw ginawang rally noon, hindi pa rin sila makapag-move on hanggang ngayon. Maraming nagsasabi. Isa na dyan si Epifanio Labrador, Jimuel Hobro, Jimuel Hobro, yun ang tunay niyang pangalan. Na pilit niyang isinisiksik sa isipan ng mga tao, ng kanyang mga followers, na namulitika daw ang Iglesia ni Cristo noong panahon ng rally. Nakikisawsaw daw. Sa paanong paraan? Yun daw kapatid natin na si Senador Rodante Marcoleta nagsalita. Sinabi daw niya, nangampanya daw. May narinig ba kayo na nangampanya ang Senador Rodante Marcoleta noong siya ang nagsasalita doon sa National Rally for Peace noong January 13? Sinabi ba niya, tatakbo akong senador, iboboto ninyo ako, ganito ang aking mga plataforma, ganito ang nais kong mangyari? Sinabi ba niya yun? Narinig ba ninyo nung magsalita yung mga ministro? May nagsabi ba sa kanila, ibagsak si ganito, paalisin si ganito? Wala naman eh. Ganon ang pangangampanya. Ganon ang pamumulitika. Nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa ito ang National Rally for Peace sapagkat nararamdaman natin ang nakikita ng kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa. Itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pamumuna ng Iglesia ni Cristo ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Nagsabi ba ang Iglesia ni Cristo, si ganito ay ini-endorso namin bilang senador, bilang congressman? Wala naman na. Meron ba kayo narinig na gano'n? Para maniwala kayo. Pakinggan ninyo, panoorin natin si Senador Rodante Marcoleta. Ipapaulit kong muli na ipapanood sa inyo. Uulitin kong muli na ipapanood sa inyo yung mga pangyayari noong January 13 na hanggang ngayon ay pinipilit ng iba na namulitika ang Iglesia ni Cristo, nakikisawsaw. Hanggang ngayon daw nakikialam ang Iglesia ni Cristo. Hindi ito pakikialam. Yung ginawang rally, hindi pakikialam. Pagtulong sa pamahalaan, sa mga namiminuno, para yung mga problema ay makita nila. Nakita ninyo yung programa ng rally? May mga ipinapakita noon sa rally, doon sa malaking screen, na mga nangyayari sa bansa, yung kahirapan, yung mga kakulangan ng gamot sa ospital, yung mataas na kuryente, bilihin, mga bill, mataas na bilihin, yung mga estudyante, mga bata na hindi makapag-aral kasi
walang sapat na kakayahan. Halimbawa, malayo, nahahadlangan sila dahil malayo, walang masakyan, walang tulay, yung mga daanan nilang mga ilog, yung tatawirin nila na napakadelikado. May mga magsasaka na napakamura ng kanilang mga mga produkto, pero ang mahal ng kanilang mga ginagamit para sa pagsasaka. Ganon din sa pangingisda. Yung lahat ng yun, pinapakita doon sa rally. Para saan? Para makita ng gobyerno noon yung mga iba't ibang uri ng problema, yung mga namamahala, para makita nila yun. Yun ang ipinanawagan ng Iglesia ni Cristo. Hindi yung pamumulitika. Ngayon, sino ang tahasang nakikialam sa politika? Meron akong ipapanood sa inyo. Kayo na po ang bahalang pumansin. Kasi sabi nga ni Senador Marcoleta, ang tagal ko na sa Kongreso, sa House of Representatives. Ngayon ko lang naranasan nagkaroon ng misa sa loob ng House of Representatives. Ano ang dahilan? Pinaliwanag pa niya eh. Ang alam ko, anya, pag misa, iyon ang paraan ng kanilang ginagawang pagsimba. Ano ba yung misa? Mga kababayan kong mga Katoliko na makakapanood, ano ba ang ibig sabihin ng misa? Nasa Biblia ba yon? Yung misa? Tsaka, pwede bang gawin kung halimbawa sasabihin pagsamba, paglilingkod? Paliwanagan ninyo kami kasi hindi ako Katoliko. Hindi ko alam kung ano. Para sa inyo, ano ba yung misa? Kasi ang nakasulat sa Biblia, sumamba, maglingkod, magpuri, may pag-aaral, awitan, abuloy. Yun ang pagsamba. Walang misa na binabanggit sa Biblia. Pero paliwanagan ninyo kami. At isa pa, saan dapat isagawa? Yung mga, kung sasabihin yung pagpupuri, pagsamba, saan dapat isagawa? Doon ba sa Kongreso? Ito, panoorin natin kung sino. Nawawala tayo tuloy sa sa issue yung kung sinong namumulitika pero sa aking vlog ito, wala kang magagawa. Vlog ko yan. Kahit anong sabihin ko dyan. Vlog ko yan. Kaya bahala na kung halo-halo. Pero puntahan natin yung issue. Sino ba ang nakikialam sa pamumulitika? Ito, napanood ko itong pare na Villanueva yata yun. Tinawag niya na Judas. Na mga Judas di umano. Yung 18 na senador. Bakit? Kasi pumayag sila na yung tawag ng mga abogado, tawag ng mga senador, remand. Ibig sabihin, return, ibalik. Alin? Yung article of impeachment sa House of Representatives, Kongreso. 18 sila. Pumayag sila. Doon sa misa na yun, yung balikan natin yung pare. Sa misa na yun, sinabi niya, tinawag niya na kung ano-anong banggit niya doon sa mga 18 pumayag na mga senador na ibalik sa House of Representatives. Ito, panoorin po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Ito yun. Malungkot na nga ang ating kasaysayan. Ngumiti naman kayo ng konti. Nakakakaba kayo lalo eh.
Ito bago natin ituloy ha. Yung misa na yan, nandun yung mga natokhang daw. Tokhang. Tok-tok. Hangyo. Yun ang tokhang. Anong ibig sabihin nun? Yung mga pulis, pupuntahan nila yung mga nababalita. May mga na nagsasabi na, si ganito, puntahan ninyo kasi adik yun. Yun, pupuntahan nila, tokhang. Ang sabihin, kakausapin. Sabihin, magbago ka. Ibig sabihin, mayroong warning. Magbago ka na. Parang 3 beses yata yun eh. Tokhang, tok-tok, hangyo. Yun. Pero itong paring yan, pinagpipilitan niya, yung mga biktima daw. Na mamaya may ipapanood ako sa inyo na sinabi ni Senador Robin Padilla tungkol sa mga biktima ng mga adik. Ituloy natin. Since 2016, I found myself journeying with those people behind you. Mga nasa likod nyo ay mga nanay, mga ulila na tinukhang ni Rodrigo Duterte. May I invite my dear mothers and widows to rise and be recognized. Yun ay sa Kongreso yun, yung mesa na yun, sa House of Representative. Yan yung binabanggit ni Senador Marcoleta na nagtaka siya bakit may misa doon. Siguro, hindi natin alam. Kasi yung misa, ang alam ko ha, panahon ng kasal, may misa. Panahon ng binyag nila, may misa. Panahon ng patay, may misa sila. Bakit nagmisa doon yung pare? Sinong patay? Yung impeachment? Tuloy natin yung video. Yung binabanggit niya doon yung mga natukkang, yung mga biktima, mga gulang, kapatid, anak, mga naulila. Tuloy natin. At para makita, sila po ang magigiting na tumitindig para sa katotohanan. Palakpakan ho natin. Tingnan ninyo, bulwagan yan ng Kongreso eh. Salamat ho, mga mahal kong ina, balo na tinukhang. I've journeyed with them. I've buried their dead. I've listened to their woes. We have exhumed some of them. I-forward ko na lang ha. Puntahan natin yung binabanggit niya ng mga kudas. Mga 18 na senador. Buhay, pinatay ang naghahanap buhay, pinating mga modernong pariseyo. Sila ay maaari kong sabihin ang naghahanap buhay, binastos. Ilang oras lang nagdaan ang saligang batas. Sila ay maaari kong sabihin mga modernong pariseyo. Noong panahon ni Jesus, ang mga pariseyo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus, ngunit dala ng kahibangan, kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga kudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay malasubas.
Kita nyo? Mga 18 senador. Balasubas daw, mga hudas daw. Tuloy natin. Ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis Tingnan ninyo. Binanggit niya yung 18 na senador. Bagamat hindi niya pinangalanan. Pero kung ano-anong mga sinasabi. Modernong hudas daw. Grabe. Hindi ba taas ang pamumulitika yan? Oh. Sila daw ang may kapangyarihan sa batas. Na ano yung ulitin niya natin yun? Hindi ko kayang banggitin yung mga binabanggit niya. Noong panahon ng rally ng iglesia, may mga nagsasabi bang ganyan? Yung si Senador Rodante Marcolita ay nagpaliwanag lamang. Pinaliwanag lamang niya nung ano ang role ng batas. Mamaya ipapanood ko po sa inyo. Ulitin natin yung sinasabi ng pare. However, all is not lost as we condemn the actions of the 18 senators. Let us not forget the light, the sun, the brave. Talagang tinumbok niya yung 18 na senador. Na kasi sila ang pumirma pumayag na tinanong sila ni Senador Jesus Escudero tawag nito Senate President Chis Escudero. Tinanong niya sino-sino yung mga gusto na ibalik yung article of impeachment sa Kongreso. O yun, nagtaas ng kamay yung 18. Binanggit niya yung 18. Ngayon, sino ang namumulitika? Sino? Ang Iglesia ni Cristo ba? O yung mga taong ganyan? Ito, pakinggan natin, panuorin natin si Senador Rodante Marcolita kung ano yung kanyang masasabi tungkol sa misang iyan na nangyari sa House of Representatives. Kasi nabanggit nila na pag-usapan nila doon sa Net 25. Bakit ibalik, return, remand? Ano ang dahilan? Ito pinaliwanag ni Senador Rodante Marcolita. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan, so ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes, Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan nila ang remand. Oo, Opo. tapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun di ba? Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeals ata ang nagsabi, Yes, ni-remand uli. Ibig sabihin, pinalik sa trial court para ilitigate na uli. Opo. Ngayon, may mga napansin na yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdedesisyon na i-remand o i-return, isole, ibalik. Sa Tagal. Ibalik sa House of Representatives. Na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag doon sa ating 1-year bar rule. Yan. At pagkatapos, yung isa, ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Yun ang hindi ko maintindihan kasi
Alam niyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam po, dahil through observation naman, Opo. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan, oo. Pag may piyesta sila, may misa. Oo. Pag mayroong binibinyagan o kumpil yata, mayroong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung Yes po. ano ang ibig sabihin nun, ano? Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-relihiyon po nila yan. With all due respect, Opo, ginagalang natin yan. nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa? Nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala yung, Opo. may kopya sila ng impeachment complaint, Opo. Folder ano yan. Talagang patong-patong dala-dala nilang ganon. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Balik mo na sa kasaysayan mo pala yun. Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oo. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay, na minisahan. para sa akin Oo. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako ibigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayaw ko sabihin nyo kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay may misa din eh. Opo. Di ba? Yun, liwanag. Bakit may misa? Bakit kailang ipagmisa yung impeachment complaint? Sabi nga ni ng isang host, baka namatay. Bakit kailangan pang ganun ba ang dapat na paraan ng pagmisa? Yung mga makakapanood dito ng mga hindi po Iglesia ni Cristo, mga kababayan namin na hindi Iglesia ni Cristo na makakapanood, paliwanagan ninyo kami. Bakit kailangan ipagmisa yun? At bakit doon sa Kongreso? Kaya sabi nga ni Congressman Senador Rodante Marcoleta, nagtaka ako. Akala ko may patay. Pero yung issue, balikan natin. Binanggit ng pare. Yung 18 na pumirma. Kasi ito yung mga 18 pumirma na senador. Ito. Ayan. Ayan sila. 18 sila. 18 ang pumirma na kailangang ibalik yung article of impeachment sa Kongreso. At 5 yung hindi sumang-ayon. Yung 18, tinawag ng pare ng mga hudas, makabagong hudas. Hindi ba tahasang pamumulitika yan? Tapos, sasabihin ng mga kritiko sa Iglesia ni Cristo, nakikialam ang Iglesia ni Cristo sa politika. Bakit pagka hindi Iglesia ni Cristo ang nagsasagawa ng mga ganyan, hindi ninyo pinupuna? Pagka Iglesia ni Cristo, sasabihin ninyo may rally, hindi naman para sa bayan yan eh. Pagsuporta yan, pamumulitika yan. Ganun. Pero balikan natin yung pare. Dapat bang ganun ang sabihin ng isang nagtuturo ng mga salita ng Diyos sa isang relihiyon? May mga umupo na sa Iglesia ni Cristo na binabatikos daw ng Iglesia ni Cristo yung Katoliko. Yung pambabatikos, sinasabi niya ko sa inyo, nasa Biblia, nakabatay sa Biblia. Yung mga aral na sinasabi ng Iglesia ni Cristo patungkol sa Iglesia Katolika na labag, bawal, nasa Biblia.
sila ang nagtataguyod. Ang sabi ng Biblia, aral ng demonyo. Sinong nagtataguyod yung mga aral na yun? Iglesia Katolika. Kaya hindi Iglesia ni Cristo ang dapat sisihin. Tapos sinisisi ninyo ang Iglesia ni Cristo. Sinasabihan ninyo na tinatawag namin na sa aral ng demonyo ang Iglesia Katolika. Totoo naman, nasa Biblia. O, tatanggihan ninyo yun. Yung paraan na inyong pagmimisa, ganyan na ba? Pamumulitika. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, maraming beses nang sinasagawang mga pagsampa, wala kayong maririnig na pambabatikos kanino man, sino mang politiko, mapabarangay, nasyonal, o saan man. Walang binabanggit na mga, yung mga ganitong senador, yung mga ganitong congressman, yung mga ganitong mayor. Walang sinasabing gano'n. Tapos sasabihin ninyo na mumulitika ang Iglesia ni Cristo. Balikan natin yung pare. Pinuri niya yung lima na hindi sumang-ayon na ibalik yung article of impeachment sa Senado, sa Kongreso. Kasi may pagkukulang sila pinaliwanag ni Senador Dante Marcoleta. May we get the results? With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Ngayon, puntahan natin ulit si Senador Dante Marcoleta. Paki-analyze kung mayroon siyang binanggit na pangangampanya doon sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo noong January 13. Pakinggan po ninyo, panuorin, analyze ninyong mabuti. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa salikang batas. Ngunit kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit yung pusisahin? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti kaya? Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sana man lang kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential fund sapagkat ang layo rin po raw ay makagawa ng batas. Nasaan ang pamumulitika doon? Walang binanggit ang Senador Dante Marcoleta na ibagsak si ganito. Itaguyod natin yung Vice President. Hindi siya nagsabing gano'n. Hindi rin siya nagsabi na wala rin siyang sinabi na iboto ninyo ako dahil ako'y tatakbong senador. Wala siyang sinabing gano'n. Wala rin siyang sinabi ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ay si ganito. Wala. Ipinaliwanag niya yung batas. Yung mga nagsasabi dyan, pinipilipit nila yung pangyayari. Nasaan ang inyong mga utak? Sino ngayon ang malinaw na namumulitika? Hindi ba't yung mga kritiko sa Iglesia ni Cristo? Ayaw nilang tanggapin na sila ang namumulitika. Binabaliktad ninyo yung mga kritiko sa Iglesia ni Cristo na kami ang namumulitika. Yan, linaw. Sa misa,
binabatikos yung mga pari, yung mga senador, tinawag na Judas. Kayo na po ang bahalang humusga sa mga ganyang mga tao. Yung misa na yun ng pari patungkol sa mga natokhang na mga biktima o di umano ng tawag nito, judicial killing, sabi nila. Paano naman yung mga nabiktima nila? Ano ang tawag doon sa mga nabiktima nila? Yung mga sinasabi, nagtatanggol ng pari na yan na natokhang. Pakinggan natin si Senador Robin Padilla. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. O ngayon, ano na? May balik ang impeachment court doon sa mga naghain ng impeachment. Pwede daw silang ipakontempt yung mga prosecutor. Pwedeng ipakontempt ng impeachment court. Sino ba ang impeachment court ngayon? Senado. Korte na yun eh. Naging impeachment court yung Senado. Pwede silang ipakontempt yung mga prosecutor. Panoorin natin. Posible raw pong Itong ipakontempt balita eh. ng Senate Impeachment Court yung mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa rin pleadings o reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. Mean Corvera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatigas sa hininging resolusyon ng korte sa kaso na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte. Kung tapusin natin yun, ay mahaba yun, yung balita na yun. Wala na, magulo na talaga. Ito yung resulta sa ginawa nilang impeachment sa Vice President. Nagkakagulo na ang mga mambabatas. May mga nag-comment, sinasabi, problemahin pa rin ninyo yan. Sila ang gumawa niyan. Apektado ang mamamayan. Bakit hindi natin problemahin? Apektado yung mamamayan kung wala kang pakialam doon. Hindi na maaasikaso yung mga problema sa bayan. Yung mahal na mga bilihin, yung mataas na presyo ng gasolina, yung mababang sahod, yung mga nahihirapang mga mag-aral ng mga estudyante, hindi na maasikaso yan. Ay bakit hindi natin problemahin? Hindi natin sabihin na yung ating nararamdaman na bakit hayaan natin na sila na lang ang bahala? Kung ganyan, wala kang pakialam sa bansa, dapat umalis ka na lang dito kung wala kang pakialam sa bansa. Yung alam mo lang, kumain, magtrabaho, yung pansarili mo lang, yung para sa bayan, wala kang pakialam. Pagdating ng panahon, magkakapamilya ka, magkakaanak ka, mamumroblema ka. Kung wala kang pakialam sa mga mahal na mga bilihin, mataas na bill ng kuryente. Ay, naku naman,
Yung mga taong ganyan ay hindi ko alam kung paano mag-isip. Bueno, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. At shout out po kay kapatid na J. Lu Advin Kula. Ayan. Maraming salamat po, idol. Pasyalan mo yung aking munting channel. Mabuhay po ang lahat ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo na vlogger na sumusuporta, na pinagtatanggol ang doktrina sa Iglesia ni Cristo.